Alright mga brothers, na-miss nyo ba ang ating walk around review? So ngayon, nandito tayo ngayon sa Rusi Olongapo branch at naispatan natin ito. At sa wakas mga brothers, the Sigma 250. Na-tsempuhan ko rin dito. So ngayon, ito ang walk around natin. No? So ito daw is bagong model o bagong version nila ng Sigma 2022 model, sabi sa akin dito ng Rusi. And also makikita na natin dito mga brothers na may mga binago sila. At yan ang titignan natin dito sa ating walk around. So wag na natin patagalin mga brothers. Introhan na yan. Drop the beat. Brothers on the Wheels, bago tayo magpatuloy, baka naman pwede nyong i-like ang ating episode kahit wag na kayong mag-subscribe. Pero syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click ang all notification bell. Meron na rin tayong Facebook page, like and follow nyo na rin at mag-join na rin kayo sa ating Facebook group para fully updated kayo sa mga parating nating motorcycle episode. Cheers! Okay mga brothers, ano ba ang Sigma 250? So etong bike na ito mga brothers ay isang sports bike pero budget po siya. Ito sigurado maganda ito para sa mga beginners na susubok na sa ibang level ng pagmumotor, yung papunta ng big bike kasi 250 ito eh. Ito yung isa sa mga mababang displacement. 200, 250 yan. Consider sa big bike na yan pagdating sa rehistro ng LTO. So ito yung parang ito yung stepping stone mo, no mga brothers, kung gusto mong pasukin yung mundo ng isang sports bike. And also ang ganda ng mga features niya, which is ito muna yung i-discuss natin. Bakit? Wala ka nang hahanapin dito, no? Naka-telescopic fork ang harapan yan, mga brothers. Upside down fork po. Ayan, no? Nakikita nyo naman. Ayan. Silver pa yung kulay. Tapos yung rear suspension niya naman, mga brothers, is naka-monoshock na. Ayan. Tapos linkage pa. Saan ka pa? 'Di ba? Kahit etong Rusi, binabash nyo, kahit naiaanuhan kayo, nandidiri kayo, pero makikita nyo naman yung improvements dito ng mga motor nila. And by the way mga brothers, galing po ito sa Longsing, no? So sa mga walang idea kung sino si Longsing, isa lang naman po siyang kilalang motorcycle manufacturer sa China na gumagawa ng BMW GS650 na makina. Ayan. So trusted po ng BMW yung Longsing. Kaya nga naman po, sa mga motor nila, siguradong kalidad at matitibay. Tapos yung kanyang swing arm mga brothers, makikita na natin na aluminum. So napakagaang po niyan at napakaganda sa likuan. Ayan. So ano pa yung mga binago dito? Ang una ko kagad napansin dito mga brothers, yung mukha niya mga brothers. Ganun pa rin naman yung hulma ng kanyang salamin ng headlight na masasabi ko na quality yung plastic, pero makikita nyo rito, sabi sa akin na mekaniko, ito daw is kasama sa park light niya o sa daytime running light niya pag umiilaw. So ito yung daytime running light niya mga brothers, LED na po yan. Makikita nyo naman ang dami. Tapos ito yung ang tawag ba rito, projector lamp niya, no? Pagka sa araw, ang ganda tignan mo niya kasi meron kang Tapos dalawa po yung headlight nito. Ito makikita nyo rito na 35 watts. Ayan. Tapos pwede nyo palitan ng LED yan kung nahihinaan pa kayo o magdagdag kayo ng mini driving light. Depende na lang sa inyo kung mahina ang mata nyo sa gabi. Ayan ang nagustuhan ko dito. Tapos yung turn signal lights niya, ganun pa rin naman yung approach mga brothers. Nandito sa gilid, tapos LED na rin. Ayan, no? Sa kabilang side. Ayan, tapos punta tayo sa puwetan mga brothers. Makikita rin natin dito na LED na rin yung kanyang taillight na maporma, na pang sports talaga, no? Ayan, kita nyo, ang ganda ng pagkakaano niya, para siyang diamond sa malayo. Tapos pagka lumapit ka, iba, no? Para nakatiklop siya. Tapos turn signal lights na rin dito, LED na rin. Tapos nabibend para hindi mabali kung masanggi ng mga letma kung bata. Okay. Tapos pairings naman tayo mga brothers. Pairings niya, masasabi natin na kahit paano, for the price niya, is quality naman. Ayan. May kunat. At the same time, may konting rupok. Maganda naman. Tapos, mapapansin natin dito na okay naman yung pagkakasalangsang ng pairings. Walang nakabuka, walang umaalog. Tapos yung mga tornilyo na ginamit dito is Allen bolts na may pintura, pero hindi siya stainless mga brothers Pero at least meron siyang pintura para hindi basta-basta kalawangin. Tsaka kung hindi ka naman maselang kahit di mo napalitan. Ayan, nakikita nyo naman na nagbe-bend ang kanyang front fender mga brothers. May absorption ito sa impact kahit paano. Ganon din dito sa rear fender, sigurado yan. Ayan, so plastic din po ito. Good thing merong integrated yung ilaw ng plaka mo. Ayan. Tapos yung kanyang sporty muffler. Ayan, ang ganda. Good thing naka high temp na po ito na matte black.
Tapos ang tip niya is parang dark silver. Ayan. Solid din, no? Tapos meron siyang muffler guard para hindi mapaso ang ating mga hita, na may highlights ng pagka-carbon fiber ang datingan. Allen bolts na rin yung mga tornilyo. May tire hugger dito mga brothers. Anti-tech po yung sakali, para hindi marumihan ang ating monoshock doon at bahagi ng makina at swing arm. Ang ganda na rin dito mga brothers ng kinabit ng footrest dito, no? So ang ganda ng kanyang footrest. Ayan, dito rin sa kabilang side pagdating sa shifting, no, sa shifter niya, oh. Ayan, oh. Tapos may natitiklop. Kung sakali mabagsak mo, hindi mababali, titiklop lang. Tapos ang ganda rin ng kulay, quality, light silver. So dito, hanggang dito yung pairings mga brothers, no? Parang tawag nila dito belly pan, eh. Pagdating sa isang sports paired motorcycle, belly pan o araro kung tawagin. Ayan, nagpo-protect din yan sa makina, and also may kabuluhan po yan sa dating sa kanyang aerodynamics. Now mga brothers, nandito naman tayo sa cockpit ng Sigma 250, no? First of all, ito po is naka-clip-on handlebar. So ibig sabihin po ng clip-on mga brothers, yung handlebar niya is nakaklamp po dito sa kanyang inverted fork. Ayan mga brothers. So may ano po ito, no? Aggressive po ang riding position nito mga brothers. Nakayuko po tayo dito, which is tamang-tama dahil sa itong sports motorcycle, no? Naka-atake po tayo lagi dito, no? So kung hindi pa kayo sanay, kung ito yung binili nyong motor, first time nyo, sana yan po, kasi talagang mangangawit ang likod nyo dito at saka braso nyo pag first time nyong mag long ride. Ayan, so ano ba makikita natin dito? Yung handle grip niya dito sa kaliwa mga brothers, at sa kanan, ayan, makikita nyo naman na quality at malambot siya, komportable hawakan. Tapos gustong gusto ko yung end bar, oh, ang lapad, oh, nabakal, diba? At least yung mga ganitong detalye, hindi tinitipid ng Rusin, hindi kagaya ng iba dyan. Pogi nito. Na branded. Ayan. Tapos meron siyang left and right. Kagaya sa Classic 250 ko, nandito yung horn. May choke siya dahil isa itong carburetor type na motorcycle. Good thing may flasher din. Ito yung clutch lever. May katigasan, pero I think adjust lang naman yan na mekaniko pag kukunin. Okay na yan. Nandito yung ignition switch niya, no? Ordinary lang naman. Tapos pwede mo ilak yung manibela dyan kung gusto mo. Ayan, nakalock na siya ngayon para hindi mapagtripan o manakaw. Ayan, sa kanan naman mga brothers, ito yung off ng headlight, yung daytime running light niya, at saka on ng headlight niya. Ayan, tapos meron siyang kill switch, electronic starting mga brothers. And sad thing, wala na po itong kick start. Ayan. So dapat magpakabit kayo ng voltmeter nyo para aware kayo lagi sa inyong kuryente, no? Ito yung lever, no, sa disc brake sa harap. Ayan, tapos yung throttle medyo loose pa, pero okay lang yan, adjust yan, walang problema. Okay, yung windshield niya napakaganda rin. Ito, no, yung windscreen niya, no, abot hanggang dito. So maganda ito pagka attack mode ka na o yung mag high speed ka, maganda yung pasok ng hangin going to sa helmet mo. Ayan. Yung gauge panel dito ng Sigma is combination po ng analog pagdating sa kanyang RPM and digital meter naman. I think ano to, nandito na rin yung fuel meter. Tapos meron dito sigurong indicators. Wala kasi itong battery, alam niyo naman dito sa Rusi. Pero mag-slide na lang tayo ng picture na nakailaw ito para may idea kayo. And then meron siyang reset and also mode. Sana isa ito sa mga i-improve ng Rusi, no, pag naglabas ulit sila ng bagong version. I-fully digital na nila itong Sigma 250 and also gawin na rin nilang fuel injected. Ayan, kagaya ng Classic 250. Pero once again, napakaganda dito sa cockpit niya, no? Napakaayos ng assemble, Allen bolts na rin yung mga tornilyo rito, walang maluwag, walang nakanganga, no? Walang naka-misplace. Ayos na ayos. Tapos meron pa ritong part ng highlights na akala mo carbon fiber. Ayan, oh. Pero ano po ito, plastic. Yan. Tapos ang isa rin sa mga nagustuhan ko rito sa Sigma is yung tawag ba rito mga brothers, camelback. Ayan, no? Napaka-robust ng kanyang tangke, no? Malaki. And also, social na ang emblem ng Rusi. Dati dilaw pa na sticker eh. Ngayon okay na, oh, kabilaan, oh, di ba? Pogi nito. Na masasabi mo kahit papaano naman proud owner ka pagka sinakyan mo. Ayan, oh, tapos di ka na magkakabit ng tank pad. Meron na rito. Dito na lang, maglagay ka na lang kung gusto mo pa. Pero magandang sticker niya rito eh. Huwag niyong palitan yan. Ayan. So higa na natin. Ay, hindi. Check pala natin yung kanyang seat height. No? So sa seat height mga brothers,
I'm only 5'4", ayan. Tapos plus yung boots ko, siguro 5'5" ako, no? Mangarap na lang tayo na 5'5", ayan. So makikita nyo naman na tumingkad ako, konti lang naman, no? Hindi naman ako tiptoe, so nakalapat pa yung kalahati ng aking paa, which is manageable ko pa rin naman kahit mababa lang ako. And also bababa pa ito pag tayo nag-angkas. Ayan, so okay na okay ito. So sa mga 5'5" o 5'4" o 5'3", yakang-yakan nyo pa rin ito, no? Ewan ko lang doon sa pababa kung mga 5'2", 5'1" na kayo, ayan, bahala na kayo. Bahala ka sa buhay mo. Hindi, joke lang. Subukan nyo pa rin. Ayan, no? Okay, tapos yung upuan niya is naka-plastic kasi. Pero masasabi ko na tama lang. Hindi naman ako masyadong bukang-buka. Hindi naman din masyadong yung hita ko hindi naman din masakit, no? And also, makapit eh. Ayan eh. Siguro pag bumreno ito, may ipitan ako ng ihag balls. Wag naman sana. Bagay, hindi pa natin natitest ride no? Siguro kung may mga may-ari rito sa Olonga po ng Sigma 250 o taga Sambales, baka naman pwede nyo pahiram o pa-test ride ang motor nyo, no? Para ma-features dito sa Sork Moto. Okay. Yung turn radius ng kanyang handlebar, mga brothers, masasabi ko na hindi naman bitin at hindi naman din kalaki yan. So tama lang siya. And also full fairing bikes kasi ito, no? So hindi siguro ito pwede mag-turn ng ganong kalaki dahil baka sumabit dito sa fairings niya. Maybe ganon yung pagkaka-design niya. Pero tama lang din naman at makakamanobra ka rin. Ayan, ayan, kita nyo naman, kahit mababa lang ako, nagagalaw ko pa rin o natutulak ko pa rin ng aking paa ang motor. Ayan, tumatakbo tayo, so makakamanobra tayo dito. Kasi pag hindi, bababa ka rito, mamanumanuhin mo ito. Pero ganun pa man, good news ito na maganda ang kanyang o malaki ang kanya o tamang-tama lang ang kanyang turn radius sa manibela. Ngayon naman mga brothers, ikutan natin sa baba yung itong Sigma 215. No, sa gulong mga brothers, meron siyang mapormang mags. Ayan, makikita nyo naman, hindi ko alam kung anong klaseng style ng mags to. Tulungan nyo na lang ako. Bahala ka sa buhay mo. Pero ang kanya pong pintura is flat color na black. Ayan, may kalaparan din ito. I think is nasa 2.5 inch ito pataas. And also yung gulong niya naman, ang size is 110 by 70. And also tube type pa ito mga brothers na brand ng Yongxing brand, no? So kung meron akong gustong i-upgrade dito sa Sigma pag binili ko ito sa akin lang naman, and based in my experience, palitan nyo po ng mga performance tire like Michelin, Pirelli, Dunlop, RIC. Yan po, kasi syempre itong stock tire ng Sigma may kadulasan po ito, no? So syempre ang gulong is isa po yan sa mga safety ng motor at isa po yan sa mga safety ng ating buhay sa kalye. So mag-jump po kayo, mag-invest, wag po sa muffler, wag po tayo maging kamote. Okay, yung disc brake niya napakaganda rin, no? Na may kapal daw na 3 mm. I don't know kung gaano kalaki ang dimension nito, kung nasa 200 plus ito. Walang nakalagay Pero ang ganda ng design, and also yung caliper niya mga brothers, dual piston na rin po. So maganda ang pagkaka-stopping power nito pag nagpe-perform na. Ayan, ito yung upside down fork, sabi ko nga, napakaganda rin, silver type Ganda pa rito sa classic ko. So makikita natin dito mga brothers yung oil cooled ng makina. Ayan. Ayan, makikita nyo po, no? So sa mga gustong i-long ride itong Sigma, huwag kayo mabahala. Naka-oil cooled na ito mga brothers. Isa rin po yan sa naglalamig ng langis. Umiikot po yung langis dyan, ilamig, and then ibabalik po siya doon sa makina. Ito po yung busina niya, may kalakihan. Maybe maganda ito bumusina, no? Pero kung maselang ka, palitan mo ng mga compact horn o horn o ng Bosch, yan. So pagdating naman dito mga brothers, ito yung side ng makina niya dito sa right side. Ayan. So same lang din naman ito ng classic, no? Galing po ito sa Longsing, yan. Subok na po ito ng Rusi, kaya marami silang ganitong makina. Meron silang ito nga yung Sigma, yung classic FI, tsaka carb. Ayan, maglalabas pa sila ng motard, ganito rin yung makina. Ayan. So sana nga malabas na nga rin yun Okay, and then meron din sila nga Titan 250. Ito rin yung makina na FI din ng fuel system. Okay, ayan, so wala nga itong kickstart, meron lang siya nakaabang. I don't know kung pwede itong lagyan ng mga magagaling natin mekaniko dyan sa makina. Ayan, so ito yung footrest nya. Ganito ba talaga yung setup nyan? Ganito nga. Ayan, so pag tinapakan natin, sakto lang naman. Ayan. Tapos yung chassis dito ng Sigma, masasabi mo naman na pulido talaga Tsaka coated siya ng magandang pintura mga brothers. So by the way mga brothers, gloss black po ito na may sticker na red. Yan. So ito yung gustong gusto ko ngayon sa bago nilang Sigma.
Hindi na OA, no? Hindi kagaya dati, tad na Rusi doon, Rusi dito, Rusi sa likod, Rusi sa harap. Ngayon, very minimalistic na lang. Ayan, good job, Rusi. I got you, homie. Gustong gusto po namin yung ganito. Ayan, so pagdating dito sa likod mga brothers, makikita na rin natin na naka-disc brake na rin ang likod na ito, na single piston po na disc brake. Ayan, pero okay lang, at least disc brake pa rin siya. Tapos ang gulong niya is 140/70. Ayan, tapos siguro ang wheel dimension nito, yung wheel mags niya, no, yung lapad nasa Porto. And also tube type din po yung gulong nito. Okay, pagdating naman dito sa plato, masasabi natin na may kalakihan siya na 42 teeth. Ayan mga brothers, yan po yung stock niyan. Tapos ang kadena niya maganda na rin, is naka 520. Ayan, pang big bike na. Buti pa ito 520 yung classic kasi 428 pa lang Buti pa ito, no? Lucy, baka naman. Okay. Ayan, ito po yung tapakan dito sa likod. Ayan. And ito din naman ang footrest ng ating rider. Ganda talaga na highlights dahil light silver. Ito po yung chain guard niya, katabi na rin po o kasama na ng tire hugger. Ayan, so nandito tayo sa kabilang side ng makina. So makikita naman natin na ito, hindi na sa inyo itong bago itong makina na ito, no, sa Underby Longsing. Ayan, 250 po ito na 6-speed, oil cooled. Ayan, dalawang valves and also single overhead cam po siya mga brothers. Ayan, so yan dyan pa yung ibang detalye para makita nyo kasi hindi ko masyadong sa ulo yan pero nasa 17 horsepower po ito. Ayan. So mga brothers, dito na nga nagtatapos ang ating walk around review dito sa Sigma 250 ng Rusi na 2022 model. Napakaganda ng motor na to, no? Kung hindi lang bawal maglabas ng isa pang motor, no? Mapapaisip ka talaga. Ang sarap mo, Pia. Ayan, so sana mga brothers sa susunod gawin na nga itong FI version ng Rusi at gawin na rin digital ang kanyang gauge panel at magkaroon siguro na USB outlet. Ayan, no? Para magkaroon naman ng konting improvements itong Sigma 250 pagdating sa kanyang features. Pero ganun pa man, kahit paano nagkaroon pa rin ng improvements itong motor na ito at hindi nagsasawa ang Rusi na improve ang kanilang mga mabibentang motorsiklo. Maraming salamat Rusi. Okay, so mga brothers, i-comment nyo na ang inyong opinion sa motor na ito at pag-usapan na natin yan sa comment section. Ayan, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook page para na-update kayo sa ganitong segment ng ating vlog. Alright. Bye. Have a great time.